Ming! Oh, di ba? Sumasagot. Kamusta ka na, Ming? Mm. Hello guys, eto, panibagong vlog. Problema kasi, etong si Ming Ming, mag-o 1 year old na to. 11 months na siya ngayon. So, baka mga katapusan ganyan, mag-o 1 year na siya. Ang problema ko dito, hindi pa siya nag-hit, hindi pa siya naglalandi. So, hindi pa siya nababarakuhan. Dalagang dalaga pa yan. Oh, ganda ng katawan. Oh. Makinis ang balahibo. Medyo ano nga lang, mailap. Ito yung nanay niya. Yan. Yan si Batik. Isa rin to sa problema ko. Simula nung nawalay ko yung mga anak niya, hindi pa to nababarakuhan. Pare-pare silang tatlo. Hindi pa sila nababarakuhan. So, baka merong ano dyan, baka merong expert dyan. Turuan nyo naman ako kung paano to dapat gawin. Meron na nakapagpayo sa akin, saka dun sa mga pinapanood kong vlog dun sa YouTube. Ang sabi nila, kailangan daw purgahin ko muna daw, o di kaya bigyan daw ng vitamins. Pero mas mainam purgahin para pag nagturo ka ng vitamins, wala kang magiging problema sa mga worm. Kasi pag nag-vitamins ka, tas marami silang worm sa katawan, malamang ang makikinabang nun yung mga worm lang. Ayan o. So, ganda talaga kung pupurgayin nyo muna bago nagbigay ng multivitamins. Ang yung multivitamins naman daw nakakatulong daw sa kanila para may balik daw ulit yung paglalandi ng kambing. Well, alam ko naman yun, dati naman na yung ginagawa dito, practice ko naman na yun talaga. Nagbibigay ako ng vitamins sa kanila after nilang before sila manganak, saka after nilang magwalay. Yan, nagbibigay tayo ng vitamins sa kanila talaga. Saka nagpupurga din ako. Kaya lang itong kaso na to, kasi mga inay na to dapat pagkawalay, mga ilang buwan kasi dapat maglalandi na yan. Actually dapat 21 days kasi yan ang estrus cycle nila. Yung iba naman na kambing, hindi pa nga winawalay, yung iba naglalandi na. Ganun ang iba. Swerte kung ganun. Ito 3 months na simula nung tama, 3 months na nawalay na yung mga anak nila. So ilang na rin yun, bali mahigit 1 buwan. 3 months yung mga baby na kambing, tapos simula ng pagkawalay, yung mga 1 month hindi pa sila naglalandi. Dapat gawan ko na to ng paraan para ulit sila manganak. Kasi kung nag-aalaga ka ng kambing tapos hindi sila nagbubuntis, matatalo ka sa panahon, pati sa effort mo pag-aalaga, talo ka rin. Well, malaking benefits naman yung nabibigay nila sa'yo, kasi ayan, dati masukal dito, halos parang hindi mo na madaanan sa sobrang kapal ng damo. Ngayon, malaking benepisyo, nakakapagtanim ako ng mga saging. Ayan o. Tapos nakakapag-benefits na rin yung mga nyog. Ayan, bumubunga na rin naman sila. Plus, syempre, benepisyo para din sa akin. Kasi, pag masukal dito, malamang sa malamang, ginagapangan ng mga ahas to. Delikado. Pero ayan o. Kita nyo naman. Malinis. Oh. Yun ang magandang benepisyo dito sa mga kambing kapag nagpa-farm kayo, pag may bakante kayong lote.
Hindi nyo na kailangan kumuha ng labor para maglinis dito. Sila na lang, tapos konting alalay na lang. Yung mga sobrang damo na hindi nila kinakain, pwede nyo tabasin. So yun, pamingi ako ng ng advice sa mga expert dyan. Baka meron kayong advice. Isa pa sa nagbigay sa akin ng advice, bumili daw ako ng Gonadin 250. Inject ko daw sa mga kambing para mag-heat daw sila. Yung Gonadin daw, nagko-contain daw yan ng ano bang term yun sa medical. Basta meron yung nagbibigay yun ng anong tawag dun, gamot sa kanila sa pangangailangan sa katawan nila para matulungan yung paglalandi ng isang kambing. Pwede rin yun sa baboy, ginagamit din daw yun sa baboy. Itatry ko pa lang, mag-order ako sa Shopee. Pero baka meron kayong natural na remedy na alam, paki-comment naman, paki-advise naman sa akin. So yun lang. Bing, bye bye Ming. Sumasagot talaga yung isa. Sige po, thank you.